So, 4th anniversary bukas po, pero ngayon po ay ang special service para po sa ating mga katangahan sa lugar ito. Ayan po ba? So, muli po ako po si Edgar. They always call me pastor, pero Edgar na lang po. Brother Edgar, no? So, maraming salamat po na kayo nakarating po sa hapon na ito. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Amen, hallelujah. Panginoon Diyos, pinupuri ka namin, Panginoon, sa hapon na ito. Idadakila po namin ang pangalan ng Panginoon Jesus. And we welcome you, Holy Spirit, Lord God, sa aming kalagitnaan. Lord, sa pangalan po, Panginoon, kami po ay lumalapit. Panginoon, ang hapon na ito, Panginoon, ay special, Panginoon, para Panginoon sa mga kabataan. And we pray, Holy Spirit, Panginoon, touch our hearts, touch our mind, Panginoon. Baguhin mo, Panginoon, ang aming mga buhay. Baguhin mo ang takbo, Panginoon, at direksyon, Panginoon, ng aming buhay. At Lord, maging close kami sa iyo, Panginoon. Malaman po namin, Panginoon, ang ilalim, Panginoon, ng iyong pagmamahal, ng presensya ng Panginoon, Lord God. Hallelujah. At Lord, sa hapon na ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang hapon na ito, at sa pangalan ni Jesus, ano magplano at gawa ng demonyo ay di namin pinapahintulutan sa pangalan ng Panginoon Jesus. At ang pangalan lamang ng aming Diyos sa buhay ang matataas sa lugar nito. Kami ang pangalan ng Panginoon Jesus. Hallelujah. And Lord, we give you the glory, we give you the honor. In the mighty name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Sige po, harapin mo yung katabi mo at sabihin mo, isa kang himala. Isa kang himala. Amen? Yes. Isa kang himala. Kasi po, kung hindi ka himala, wala ka dito. Amen? Lahat po tayo ay produkto ng himala ng Diyos. Amen po ba? Tayo po ay himala. So, sa hapon pong ito, tayo po ay magpupuri at magsasamba sa Panginoon. Pangungunahan po tayo ni Sister Regine. Si Sister Regine po ay aking pamangkin. So, siya po ay naatasan ngayong hapon na ito para magsalita po sa inyong lahat at mag-share kung ano po yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Later. Amen? Later po, no? So, ngayon po sa hapon na ito, tayo po ay magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon through music. So, tinatawagan ko po yung music team at si Regine at si Wendy po. Si Pastor, ha? Wendy? So, sila po ang mamuna sa ating praise and worship. Amen. Purihin ng Diyos at nandito yung mga nagagandahan, kagawapuhang mga kabataan ng Labina. Amen. And sa mga kapatiran natin na wala pa dito, we hope and by the grace of God, makarating sila dito ng maayos at matiwasay. Amen. So, start po tayo sa gawain natin by singing this song. So, kung alam niyo yung kanta, huwag niyo isipin yung katabi niyo, huwag kayong nahihiya. Ang isipin niyo lang ay ang Panginoon. Kasi ito is between you and God. It's personal, okay? So, huwag niyo isipin masyado yung katabi niyo. Forever.
bless you. Hallelujah. Itinataas namin, Lord God, ang pangalan mo sa lugar na ito, Lord Jesus. Hallelujah. Wala kaming ibang sasambahin, hallelujah, kundi ikaw at ikaw lang, hallelujah. Aming Diyos na buhay, hallelujah, Lord Jesus. And as Lord, we continue to worship, Lord God, itinataas namin, Panginoon, ang aming isipan sa iyo, Panginoon, aming mga puso, Lord God. Hallelujah. Come on, church, let's continue to worship the Lord. Oh, Jesus. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Sing it from the top. Oh, Jesus. Over the mountains and the sea, your river runs with love for me. And I will open up my heart and let the healer set me free. I'm happy to be in the truth, and I will daily lift my hands. For I will always sing of when your love came down. I could sing of your love forever. 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 Oh, I feel like dancing. Oh, Jesus. Though I feel like dancing, it's foolishness, I know. Oh, but when the world has seen the light, they will dance with joy like we're dancing now. I can sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. I could sing of your love forever. One more time. I could sing of your love forever. 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 We will sing of your love forever. Oh, we worship you, Lord.
adore you. Hallelujah. Come on, church, hallelujah. Focus on God, hallelujah. Tayo nagtipon sa lugar na ito upang purihin at sambahin ang hari ng mga hari. Amen. Hallelujah, Jesus. Oh, hallelujah. Ikaw lang karapat dapat, hallelujah, ng aming wagas na pag-ibig at pagsamba, Lord Jesus. Oh, Jesus. Let's sing this song. Oh, let the music fade, all the strength away, and the simply come on you. Longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. One church, you search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart, and I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all
Jesus tonight. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name
Oh, we worship you, Lord. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Oh, Jesus, Lord. Hallelujah. Worship the Lord. Come on, church. Hallelujah. Lift your voices to the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. 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 Diyos ka namin, Panginoon, na sinasamba. Hallelujah. Pinapupurihan. Hallelujah. Pinag-aalayan ng aming mga buhay. Hallelujah. Jesus. Wala kang katulad ng Diyos. Hallelujah. Sapagkat, hallelujah, ikaw lamang ang Diyos. Nag-iisang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Karapat dapat ka namin, hallelujah, sambahin, hallelujah, sa buong puso at isipan. Buong lakas, hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, aking Panginoon, pinagpapasalamat, hallelujah, na kami ay nagkatipon-tipon sa lugar na ito, hallelujah. Kasama ang mga kabataang ito, hallelujah, sa rambinan, hallelujah, hallelujah. Oh God, hallelujah, Jesus. Hindi aksidente, Panginoon, na sila ay narito, Panginoon. Dahil naniniwala ako, Panginoon, na may gagawin ka, hallelujah, sa buhay ng bawat isa sa kanila. Yes. Hallelujah. Hindi ko sila kilala, hallelujah, pero hindi pa sila ipinapanganak, Panginoon. May destiny ka na, Lord, na itinatag para sa kanilang mga buhay. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Hallelujah, nakikilala ko sila, Panginoon. Alam mo, Lord God, ang bilang ng kanilang mga buhok, hallelujah, at alam ko, Panginoon, na mahal mo sila, Panginoon, Jesus. Lord God, sa oras na ito, Panginoon, aming Lord God, itinataas, hallelujah, aming mga buhay para sa iyo, Lord God. Hallelujah, yung desire ng aming mga puso, Lord God, hallelujah, na maglingkod, hallelujah, at maitanyag ang dakilang pangalan mo, hallelujah, sa pamamagitan ng aming mga buhay, hallelujah. At sinabi mo, Lord, hallelujah, na anuman, Lord God, ang gawin ng aming mga kamay ay pagpapalain mo, Lord Jesus, hallelujah. And I hope, Lord, and I pray, hallelujah, in the mighty name of Jesus, hallelujah, na sa gawain ito ay may mai-impart tayo, hallelujah, in the name of Jesus, sa mga buhay ng mga batang ito, hallelujah. Hallelujah, walang imposible sa iyo, Panginoon, sapagkat ito, Panginoon, kasama ka namin sa gawain ito, hallelujah, Jesus, hallelujah. Sa ganang amin lamang, Panginoon, wala kaming magagawa, hallelujah. Pero kasama ka namin, hallelujah. At wala kang mabuting bagay na ipagkakait sa amin, hallelujah. In the mighty name of Jesus, hallelujah. Sa oras na ito, Panginoon, aking tinatalian, hallelujah. Winawasak ang mga gawa ng kaaway, hallelujah. Mga gawa't plano ng kaaway sa buhay ng mga kabataang ito. In the mighty name of Jesus, all of the curses, incantation, I cancel them in the mighty name of Jesus, hallelujah. Hallelujah, we bind it from the heavens, hallelujah. Ano bang itinatalian natin sa langit, itinatalipan din sa lupa, hallelujah, in the mighty name of Jesus, hallelujah. No accidents in the mighty name of Jesus, no untimely death, hallelujah. Walang sakit, karamdaman, hallelujah, hallelujah. At hindi maaagaw ng kaaway ang buhay ng mga batang ito, hallelujah. Ang mga batang ito ay para sa Diyos, hallelujah, in the mighty name of Jesus, at hindi sila mananakaw ng kaaway, hallelujah, hallelujah. Hallelujah! Ikaw, Lord God, ang maghari sa aming mga buhay, sa kanilang mga pamilya, even sa kanilang mga pamilya, Lord God. Hallelujah! Sila ang magdala ng ilaw, hallelujah, sa kanilang mga sambahayan, Panginoon, upang makamit nila ang kaligtasan sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa dakila mong pag-ibig sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah, Jesus. Salamat, Lord God, hallelujah, dahil ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, upang kami ay mabigyan ng buhay na walang hanggan at ng kaligtasan, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Lord Jesus, hallelujah. And even now, Lord, naniniwala ako na may gagawin ka, hallelujah, para sa mga kabataang ito, hallelujah. Every passing day, Lord God, may bago at may bago kang gagawin, hallelujah. At ang magaganap sa kanilang buhay, Panginoon, ay iyong mga plano, hallelujah, ay iyong mga dakilang plano at mga pangako. In
the mighty name of Jesus, hallelujah. May gagawin ka, Lord, maghihimala ka sa kanilang mga buhay, hallelujah. At ikaw ay mainitanyag, hallelujah, sa kanilang mga talento, hallelujah. Kasi yun lamang nagmumula, hallelujah, Lord Jesus. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa pagkakataong ito, hallelujah, na ikaw ay malaya namin pinupuri at sinasamba sa Espiritu at katotohanan, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord God, Jesus. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, sa iyong presensya sa lugar na ito. Lord God, sa mga bata, hallelujah, despite sa kanilang mga murang isipan, hallelujah, I believe, Lord, hallelujah, that this exposure, hallelujah, may nai-impart kami sa kanilang mga spirit in the mighty name of Jesus. I believe and I declare, hallelujah, Jesus. And I also declare, hallelujah, victory over their lives, hallelujah. Hindi sila mawalay sa iyo, Panginoon. Patuloy sila magtiwala sa iyo, Panginoon, at mag-strengthen, hallelujah, yung kanilang relationship sa iyo, Lord God, hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Huwag silang ma-lead astray, hallelujah, na lahat ng distractions in the mighty name of Jesus, sa mga panlilitlak ng kaaway in the mighty name of Jesus, hallelujah. Cover them, hallelujah, with your mighty blood, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, malayo sila sa anumang uri ng kapahamakan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. I pray, Lord God, hallelujah, na ikaw lang, Panginoon, ang sabahin ng mga batang ito, hindi ang mga Diyos-Diyosan, hallelujah, na nagdilit lang, hallelujah, sa maraming kabataan, Lord God. Protect them, hallelujah, with your Holy Spirit, hallelujah. And I loose down angels, hallelujah. Hallelujah, angels to guard them, hallelujah. Hallelujah, to keep them from harm in the mighty name of Jesus. To guard their homes in the mighty name of Jesus, hallelujah. And hallelujah, fresh anointing, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, in the mighty name of Jesus. Fresh anointing, fresh fire from the Holy Ghost, hallelujah. Sa murang isipin pa lang namin, Panginoon, ay itinatanim ko na sa kanila, hallelujah, ang iyong fire, hallelujah. Hallelujah, na sila ay mag-init, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, Panginoon, hallelujah. Lumaki sila, hallelujah, at mabuhay ng may takot sa iyo, Panginoon. Na may takilang pagkatakot sa Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon. Ikaw lang ang aming Diyos na pinupuri at pinasasalamatan. At sa iyo lamang, Panginoon, namin ibinabalik ang pinakamataas na pagpuri, pagsamba at pasasalamat sa pangalan at matamis sa pangalan ng Panginoong Jesus. Lahat ay magsabi po na Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. So, magpuproceed na rin po ako sa aking speech. Amen. Natagdagan po ba tayo? Amen. May darating. Amen. Hallelujah. May darating pa. Hallelujah. So, sino ang na-bless? Hallelujah sa hapong ito? Amen. Amen. Can I hear an amen? Amen. Amen. Hallelujah. Yun, so muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, especially sa mga kabataan na narito sa aking harapan ngayon. Amen. So, to start, let me introduce myself po ulit. After ng introduction ni Uncle, may mga bago naman dumating. So, I am Regina Grace Herona. You can call me Reg. Si Pastor Fred ang tawag sa akin ay Reg. So, parang hinatinili pangalan ko. I'm Regina. You can call me Reg or you can call me Ina. Kung ano yung mas bet nyo. So, yung Ina, it's very close to me kasi yung Ina yung ginagamit na palayaw sa akin sa bahay. So, kapag Reg, yun is yung ginagamit naman sa school, saka sa work. Okay? So, whatever you're comfortable, kung ano yung gusto nyo. So, yung mga pinsan ko kasi sa akin, mga bata pa eh. Ang tawag nila sa akin naman is Ate Ina. So, sabi nga ng nanay ko, Ate na, Ina pa. Saan ka pa? Di ba? So, yun, I am 25 years old, pero kapag tinanong nyo, lagi ko sasabihin ay 18 lang ako. And just like my uncle, galing din ako sa Bulacan. Kaya, please, if may sasabihin kayo sa akin, whether questions or ano man, Tagalog lang, huwag Bisaya. Oo, Tagalog lang. Kung hindi nyo kaya, English, gano'n. Kasi, kami ni Uncle may lahi kaming taga-Samar. But unfortunately, ako kasi, hindi ako na-expose. So, hindi ako marunong mag-Bisaya. Okay? So, bago ko simulan yung kwento ko, gusto ko mas makilala ko muna yung mga nakikinig sa harapan ngayon. Ano to? Survey lang. So, sino sa inyo yung high school or 18 years old and below? Raise your hands. Huwag kayo mahihiya. Walang... 18 years old below.
Walang mat dito. Survey lang. Yan, so meron tayo. So, sino naman sa inyo yung mga 19 years old pataas? Ay, marami sa likod. Dalawang kamay. Isang tao. Okay, so sino naman dito yung mga college students kung meron man? College. Okay. So, sino naman yung mga graduate na ng college and working na? Ayan. And, syempre, meron ba akong mga ate at kuya dito, yung mga 25 years old and above? Ayan. Amen. Perfect. Ayan. So, yung ikukwento ko sa inyo ay tungkol sa pagtatanim. Sabi nga ay, tanim ay bibiro. Pero ito ay pagtatanim natin sa Lord. Okay? Sa Lord tayo, syempre. So, hindi naman literal na puno or kung ano man itatanim natin, kundi kung ano yung dapat nating itanim sa Panginoon. Amen? So, itong kwento ko na to, una ko siyang na-testify sa Abra. Kung familiar kayo sa Abra, somewhere yun sa Region 1 or 2, so North Luzon, sa mga kabundukan doon. So, pumupunta rin kami ng Abra. Yan. And, nakwento ko na sa iba kanina, yung mga nakadalo sa Abra noon, kasi pinag-handle din nila ako ng youth. Kasi yung youth na dumating sa harapan ko is, sinurprise talaga ako ni Lord, kasi ang youth na dumating doon ay mga elementary. So, I don't know what's in the mind of God, pero yung testimony ko kasi, kung sa natural, hindi siya maiintindihan ng mga ganung bata, mga musmos Okay? So, but despite their young minds, I do hope and believe na may na-impart ako sa spirit nila during that time. Kasi si Lord talaga, hindi mo mahuhulaan kung paano siya kumilos. Bubulatin ka na lang niya. Amen? So, simulan natin yung kwento sa childhood ko. So, simulat sa pool kasi, ako po ay lumaki sa church. So, bata pa lang ako, inialay na ako sa Lord ng mga parents ko, ng nanay ko, na, ayun, kapatid ni Uncle, yung mother ko. Panganay ako And, by the grace of God, nandito pa rin ako, nagtatrabaho sa ministry, all for His glory. Amen. So, dahil nga ako ay lumaki sa church, bata pa lang ako, exposed na ako sa paano nag-work yung faith, sa mga mission, kasi lagi nawawala yung elders noon And even sa pagtatights, sa pag-iikapo. Amen? Kaya nung nagkakamuwang na ako, yung mga nabanggit kong bagay kanina, naging natural na lang sa akin lahat yun So, di na siya bagong concept na kailangan ko pala siyang gawin. Kasi, eventually, na-adapt ko na siya through time. Yun. So, hindi po ako sure if grade 6 or grade 7 ako unang nag-tights. So, sino po sa inyo yung mga nagta-tights? Amen. Okay, so grade 6 or grade 7, nagta-tights na ako. And simula noon, until now na working na ako, I never stop. Okay? So, siguro naiisip nyo, bakit naman ako magta-tights? Ang bata-bata ko pa dati. Sino naman nagturo sa akin yan? Kasi nga, di ba sabi po ni Lord, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. And it is holy to the Lord. Amen? So, even at a young age, pinaniniwalaan ko na yung mga pangako ng Diyos kasi sinabi niya And we know na ang Diyos na sinasamba natin ay hindi sinungaling. Amen? So, Lord nagsabi nun Why should I say no? So, ako po kasi, hindi naman ako galing sa marangyang pamilya. Yung nanay ko po ay housewife, tapos yung tatay ko ay driver. So, tapos meron pa akong isang mas batang kapatid. Hindi pa, ganito pala siya. Mas batang kapatid siya, pero ganito siya. 7 years yung agwat namin, pero ang laki niyang bata. Okay, so kung ganun man, saan naman kaya ako kumukuha ng pinagta-tights ko? Can you guess saan kaya ako kumukuha ng pang-tights ko? Kasi bata pa ako nun Saan ako kukuha ng pera? Hindi naman ako nagtatrabaho. Baon! Yan. Ngayon, so kumukuha ko ng pang-tights ko sa allowance ko. Kasi nung nag-aaral ako, 5 araw yung pasok sa school. Until no, gano'n naman, di ba? Mostly. 5 araw. So, sa loob ng 5 araw na yon, nagtatabi na ako ng 10%. Kasi sabi ni Lord sa kanya, ang G's. 10 lang naman mula sa allowance. And, ito, survey ulit tayo. So, magkano yung baon nyo sa isang araw sa school? Nung kaidaran ko, nung nag-start ako, elementary.
High school na lang, high school. 150? Wow. Sino pa? Higher banker, higher. Wala nang tataas ng 150? Lower. May bakang yung kanin. Okay. Praise God. So yung baon ko naman ng mga panahon na yun is 50 pesos per day. 50 pesos per day. So, sa isang linggo, tapos 5 days, di ba? So may total ako ng 250 pesos per week. Ayan. So kapag Sunday, ibig sabihin, nagbibigay ako ng 25 pesos kasi yun yung na-save ko. Okay? So 25 pesos every Sunday, every week. So hindi naman siya kalakihan, di ba? Saka 10% lang naman yung hinihingi ni Lord eh. Eh si Lord naman ang nagbigay sa atin ng lahat ng bagay. Higit sa iyong iniisip, higit sa iyong hinihiling. Hallelujah. So ano naman ko ibalik ko kay Lord yung G's. Okay? So nakukuha niyo ba po ako? Amen. So meron pa kasing isang revelation si Lord sa akin. So dahil tapat ako sa pagta-tithes nung high school ako, hallelujah, binigyan niya ako ng reward. So hindi naman kami mayaman, di ba? And yung worry ko kasi nung graduating ako ng high school is, makakapag-college ba si Ina? Makakapag-college ba ako? Kasi di naman ako galing sa marangyang pamilya eh. Hindi ko alam kung saan namin kukunin yung pagtustos sa akin kapag tumuloy ako ng college. Amen? So, ay mga panahon na yun, parang, ewan ko, dinidistract na ako ng demonyo, nagpapasok siya ng mga kasinungalingan, in Jesus' name. So, sabi ko dati, baka kasi hindi ma-afford na ng family ko yung expenses ng college eh. Pero, what if may plano si Lord? Amen? So, kahit iniisip ko baka short kami sa budget, tuloy ako sa pagtatides, hindi ko na siya iniipon para sa pansarili ko. Kasi di ba akala nyo maliit lang yung 25 pesos per week. Pero sabi nga kanina, it is holy to the Lord. Amen? So, ibinigay ko na ng bukal sa puso ko every week. And you know what God did? Siyempre, may ginawa ang Diyos. So, ganito yan. Kasi di ba kapag pag-graduate ka na ng high school, papasok na yung mga college entrance exams, naglalabasan na rin yung mga scholarship exams kung ikaw ba ay qualified. So ako, inaya ako ng mga classmates ko mag-take ng DOST scholarships. So, anybody na familiar sa DOST scholarships? Amen. So, nag-apply ako. Kasi wala nang mawawala kung mag-a-apply ako eh. Sumama ako sa kanila. So, sabi nila, if you are qualified, magkakaroon ka ng stipend, monthly yun. Yun yung monthly allowance namin. Ibinibigay ng gobyerno. So, nung panahon ko, ang stipend ko ay 7,000 pesos per month. So, malaki na siyang tulong. Tapos, meron ka pang 10,000 na book allowance per annum, per year, 10K. So, sumama ako sa mga classmates ko. Tapos, nagkakaroon pa ako ng thoughts noon na baka di naman ako pumasa, ganito, ganyan. Kung makakukuha ko ba yung scholarship na yun, papayagan ba ako mag-college? I mean, alam ko sa sarili ko na gusto syempre ng parents ko makapagtapos ako. Amen? But you know what happened? Sinama ako ng classmates ko eh. Kalahati kami ng section namin sa STEM. May STEM ba sa inyo na K-12? Senior high? STEM. So kalahati ng section namin, ng batch na yun, nag-apply doon sa scholarship. And praise God, sa dalawang applicants na natanggap sa school ko, kasama pa ako doon sa isa. Amen? So, gumagawa talaga si Lord at naghihimala siya. Amen? So, yung mga maliliit na bagay na gano'n, nakala niya wala lang kay Lord yun, no? Pero pinahahalagahan niya yun. E di, glory to God! Amen? So, I passed the scholarship exam, and by that time, isa na akong ganap na scholar ng bayan. I mean, not to brag, but this is for the glory of God. Eh. So, isa na akong ganap na scholar ng bayan, kasi yung stipend natin ay kinukuha sa mga tax ng mga taong bayan. Okay, so literal na pinag-aaral ako ng mga taong bayan. And, ayun, may ipandaragdag na ako sa budget for college. Pero hindi pa dito natatapos si Lord. Medyo mahaba-haba to. Stay lang kayo dyan. So, see, it is important na manatili tayong tapat sa Lord. So, ako nag-start ako at a young age. And until now, hallelujah, by the grace of God, nananatili pa rin ako sa Diyos. Okay, and sige, fast forward tayo. Baka nainip na kayo eh. Second year college na ako. So, during this time, if I'm not mistaken, may mission work nun sa Samar Angel, di ba? Tapos, nagtatanong si Lord kung sino yung willing magbigay para dun sa mission sa Samar. Take note, second year college ako nito. 19 years old lang ako nun eh.
Pero by that time, nag-pledge ako ng 4,000 pesos para sa gawain sa summer. So, hindi ko sure kung bakit or kung anong nag-joke sa akin na maglabas ng ganong halaga. Kasi for a college student, malaki siyang halaga, 4,000 pesos. Nagka-college ka nun, nakadorm ka. Pero dahil dun sa act pala nung pagbibigay ko na yun, unintentionally, nasubok ko pala si Lord. Unintentionally. Okay? So, remember this, kasi according sa 2 Corinthians chapter 9, verse 6 to 7, whoever sows sparingly will also reap sparingly. So, kung ano naman itinanim mo, yun yung mga ani mo eh. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart, kung ano yung gusto ng puso mo to give, not reluctantly, hindi ka nag-hesitate, kung ano yung bukal sa loob mo. Or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen? So, second year college ako, wala naman akong ine-expect na kahit ano kay Lord, or wala naman akong hinihiling na ako ay umabot sa point of desperation para maglabas ako ng ganong halaga. Malaki na talaga sa akin yun kasi kailangan ko sustentuhan yung sarili ko eh. Mag-isa lang ako nabubuhay sa Maynila during that time. And umuwi ako sa Bulacan every Sunday para makapag-church. Okay? So, uwian ako every week. Mag-church lang ako, tapos babalik na naman ako sa Maynila. Luluwas na naman ako. So, kung buhay ko kasi, flashback ulit tayo. So, elementary to high school, sa amin lang naman ako nag-aaral eh. Tapos, atid sundo pa ako ng tatay ko. Basta lahat para makatipid, atid sundo pa ako ng tatay ko. Pero noong college, I decided na mag-aral sa Maynila, lumuwas sa Maynila, to get out of my comfort zone. Kasi nag-aim ako for growth eh. Kasi lagi na lang ako nandun, paano ko matututong mabuhay ng independent? Hallelujah. So, during that time, mas natutunan ko kung paano mag-depend kay Lord. Kasi wala nang ibang magtuturo sa akin eh. And marami kasing bagong karanasan, maraming challenges, kaya doon mo kailangan si Lord. Di ba? Kasi kapag okay ka lang, ano na si Lord, okay lang, kaya ko na to Lord. Ayun. So kapag dumarating tayo sa ganung point, mas kailangan mo ng Diyos. Amen? So I gathered all the courage para mapanindigan ko yung plano ko na doon sa Maynila mag-aral at tapusin ko yung college. So, bawal akong pumalpa kasi one chance lang to eh. So, sabi nga ng mga kaibigan ko, sobrang tiyaga ko daw kasi umuwi ako sa Bulacan every weekend para daw mag-church. Sabi nila na para bang huminga lang ako saglit sa Bulacan. Tapos maya-maya, luluwas na naman ang lola nyo, pabalik sa Maynila. So, mahalaga sa akin yung savings na yon, di ba, kung babalikan natin. Kasi saan ako kukuha ng mga gastusin ko sa araw-araw. And hindi lang naman pagkain yung problema kapag nasa university ka na eh. May other expenses pa tayo sa school. May mga projects, may mga activities, gano'n. May events. Okay, so fast forward ulit tayo. 2023 na, 2023. So, 2023, fourth year college naman na ako noon. So, graduating na ako. Tapos, yung course na kinuha ko, kung curious man kayo, ay Bachelor of Science in Chemistry. So, sino sa inyo ang familiar sa chemistry? Wala? Wala? Sino sa inyo mahilig sa science? May nakikita ko kamay. Wala na, ba't ayaw nyo ng science? Masaya yun. Oo, kahit mo high school. High school. Amen. May mga mahilig sa science. Pero pag college kasi madugo na yung science eh. Even yung math, nahirapan din ako sa Pilipino, nung Pilipino na lang nahirapan ako. College kasi eh. Okay? So, para doon sa hindi nakakaalam or mga hindi familiar doon sa course ko. So, kapag ikaw ay graduate ng BS Chemistry, kami, yung mga may kakayahang gumawa ng mga sabon, shampoo, makeup, ano pa ba? Nuclear weapons, Jesus name. Saka ano, ang lagi tinatanong sa amin, so alam mo kung paano gumawa ng siya. So, yung profession namin is, pag ginusto at kapag na-train, kaya namin gumawa ng gano'n. But let's not dwell into that kasi yan ay hindi naman basta-basta natututunan eh. Hindi siya public knowledge. Okay? So, yun. Basta ang first impression sa amin, kapag sinabi, ay, graduate ka, so marunong ka gumawa ng shampoo. Ayun. Pero inosente po ako doon sa topic na yan kasi hindi naman yan yung field na pinapractice ko ngayon.
So yung chemistry kasi is very diverse. Kahit saan pwede nyo kami makita. Diba? Nasa Gimaras ako ngayon. Okay. So kami naman, ako pala, sa quality assurance, quality control ako na-assign. And yung current work ko ngayon is laboratory supervisor. Okay, so nagsusupervise ako ng isang laboratory. Kung familiar kayo sa Bounty Fresh. Bounty Fresh yung gumagawa ng chokes to go. Yung mga manok po sa, SM, Bounty Fresh Tatak, sa amin po yun. Sa feed mill po ako naka-assign. So, check namin is yung quality ng mga feeds. Yung mga patukan ng manok, kahit ng mga baka, mga bibe, meron kami nun. Yun yung trabaho ko. Kami yung nag-check ng quality. Kung pwede ba siyang i-distribute sa market. Amen? Na-segue na ako. So, going back, di ba 4th year na nga ako noong 2023. And take note sa mga college student natin. Ilan ulit yung college natin? College student. So, depende sa course na na-mention ko. Depende sa course na meron ka. Kapag 4th year ka na kasi, marami ka nang pagsasabay-sabayin dyan kasi graduating ka na eh. So, depende sa course mo, meron kang thesis, meron kang OJT, tapos meron ka pang board exam. Depende sa course mo if may boards. Okay? So, ikukwento ko sa inyo ngayon yung challenges noong 4th year na ako. And yung magiging focus natin dito is yung journey ko sa board exam. Okay? So, kung hindi ko pa nababanggit, nag-college ako sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Short, PLM. So, may familiar ba sa inyo sa PLM? Amen, may amen sa likod. Sa Intramuros siya nakalocate. Sa Intramuros, may familiar sa inyo? Mga bata, mga history yun. Intramuros. Fort Santiago. Kilala niyo yung Fort Santiago? Amen, kilala niyo yung Fort Santiago. So, around that area, nandun yung university ko. Doon ako nag-aaral. Okay? So, ganito yung situation namin nun sa school. Kasi yung mga senior namin, kung sinabi mo senior, sila yung mga ahead sa'yo, di ba? So, 2 years na silang hindi nakakakota sa board exam. Ano namang pake ko kung hindi sila nakakota sa board exam, di ba? So, ibig sabihin kasi, dalawang batch na yung nag-take ng board exam. Ako kasi is year 2023. Sila, 2022, 2021. Yung passing rate nila is hindi umaabot sa quota. Ibig sabihin, mababa yung passing rate sa board exam. So, sunod ng dalawang magkakasunod na taon, hindi nila naabot yung quota. Ano namang problema kung gano'n? At least may pumapasa, di ba? Pero malaking problema yung pag di mo na-reach yung quota. Kasi according sa batas ng university or ng CHED, ewan ko kung sino yung pinaka-nagtalaga noon. So, once na ang isang degree program or yung isang course, hindi na-reach yung quota sa board exam for 3 consecutive years, so tatlong magkakasunod na taon. Ibig sabihin, mapipilitan yung university na i-dissolve yung course. Okay? I-dissolve nila yung course. So, anong ibig sabihin nun? Kapag yung batch namin ay nag-take ng board exam at hindi namin na-reach yung quota for passers, take note, kami na yung pangatlo eh. So, kinakabahan na kami. Pag di namin na-reach yung quota, ibig sabihin, mawawala na yung BS Chemistry course dun sa PLN. Okay? So, ang matitila na lang sa department namin, sa College of Science ay BS Math, BS Psychology, saka BS Biology. So, ano naman ang consequences kung mawawala yung course namin? So, unang-una, yung mga juniors namin, yung mga first year to third year na BS Chem students, saan sila pupunta kung i-dissolve yung course, di ba? So, it's either mapipilitan silang lumipat ng course, mag-shift sila ng course, or lilipat na sila ng university, which is very, very hassle sa panahon na yun. Kasi hindi naman basta-basta tumatanggap yung ibang school or yung ibang department. So, malaking kaabalahan talaga siya. And pangalawa, syempre magkakaroon ng hindi magandang reputation yung university. Kasi bakit? 3 taon na silang hindi nakakapag-produce ng maraming BS Chem professionals eh. Ibig sabihin, yung university, hindi siya effective. Di ba? So, may problema kayo sa pagtuturo. May problema kayo sa staff nyo. Yan. So, ibig sabihin, hindi sila fit para maghubog ng chemistry professionals. May malaking problema yun. Kasi kapag nangyari yun, kakalat yung balita sa buong Pilipinas. Di ba? And pwede rin mawala ng trabaho yung ibang professor, saka yung mga tao doon sa laboratory ng school. So, maraming consequences. So, ang bigat-bigat nung nasa balikat namin during that time. Kasi
para kami may malaking misyon na iligtas yung mga tao na yun. Okay, so ibig sabihin, mabigat yung responsibilidad ng batch ko kasi kami na yung pangatlo eh. Wala na rin second chance to. Okay, so kailangan namin magkaroon ng mataas na passing rate. Kasi kung hindi, wala nang BS Chem sa PLL. So, ika nga nila, the pressure is real. Nandyan yung pressure. Kaya kami naman ng mga batchmate ko, nagpursige kami mag-review. And majority sa amin, isang review center lang yung pinuntahan namin. So, even if nasa review center kami, magkakaklase pa rin kami. And nagtutulungan kami sa review. And hindi madali yung pagre-review sa boards kasi nabanggit ko nga kanina. May review ko sa board exams, nagtitesis ka, may OJT ka pa. Depende sa schedule nyo kung anong style ng school nyo. Pero sa amin kasi ganun, sabay-sabay lahat. So, until the day of the board exam came, so grabe yung pressure sa kayong kaba ko noon. Kasi, kapag graduate ka ng BS Chem, pwede ka pang kumuha ng 2 licensure exam. So, 2 lisensya yung pwede mo makuha. Depende kung ano i-take mo. So, pwede ka kumuha ng chemist's licensure exam, saka chemical technician's exam. And ako naman, I took both exams kasi balita nila, mas madali yung chemtech kesa sa chemist. So, iniisip ko naman, pag hindi ako pumasa ng chemist, at least may chemtech. Pero hindi ko papasa ako parehas. Papapasa man ako dun sa isa. Okay, so after 3 days, kasi 3 days yung exam namin eh. 2 days yung exam ng chemistry. 2 days yun, maghapon. Tapos yung chemtech naman, isang araw, maghapon. And ang daming questions, ang daming mga, to be honest ha, nahirapan ako. Ang dami kong mga sagot na hindi ako sigurado. Pero bago pa ako mag-take ng exam, ipinagpasalamat ko na kaagad kay Lord yung pagpasa ko kasi advance ako mag-isip eh. Okay, so that's faith. And naniniwala ako na ipapasa ako ni Lord kasi wala namang imposible sa Diyos, amen. Si Lord naman yung kausap ko, hindi naman ako sa tao humingi ng tulong, si Lord naman. So, I know, ginawa ko yung part ko, and hindi siya by faith alone. Kasi ang ibang tao, puro faith na lang ang pinapairal, pero walang gawa. Ayan ang sabi natin, ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Amen. So, Lord ka po, nag-aral naman ako, nag-prepare ako for this, and you know how important this is to me. Sabi ko kay Lord, so kung kalooban mo ka ako, make me pass both exams and make our batch successful sa pag-lift ng passing rate namin sa PLN. Okay? So, dumating yung araw na in-announce yung date kung kailan i-release yung passers. And you know what? Nakakatuwa talaga si Lord eh. Kasi yung araw na yun, nakaschedule ako kasi meron kami gawain sa Abra. Ano namang problema kung nasa Abra mo, di ba? So, this was December 2023. Kasi pag nasa Abra ka, wala kang signal. Walang internet. Kasi ikaw ay nasa bundok, malayo sa kabihasnan. So kung lumabas na yung balita ng mga pastors, wala akong kamalay-malay. So, hindi ko alam what's in the mind of God, pero yun yung nangyari eh. So walang signal yung cellphone sa Abra. Ibig sabihin, hindi ko nga malalaman kung ano na yung resulta that mismong araw ng release. Bali, nung araw ng release ng results, bumiyahe na kami pa Abra. Umalis kami sa Bulacan ng umaga. And yung biyahe kasi namin doon, nagtitake siya more or less 11 hours, ganun. So, umaga pa lang yung sabi ko, ay, gagabihin na ako kami sa daan. Gabi na ako makakarating sa Abra. And baka gabi pa lumabas yung resulta. So, hindi ko na talaga makikita. So, habang may signal pa ako sa sasakyan, mayat-maya, chinecheck ko, nagre-refresh ako ng site ng PRC. Kasi baka mamaya i-release nila, maabutan ko pa. Nag-aabang talaga ako noon kasi nga gagabihin kami sa daan. So, sa part ko that day, may mixed emotions. So, naghahalo sa akin yung kaba, yung takot, saka yung excitement. Kaya lang, umabot na sa point na tuluyan na kaming nawala ng signal nung gumagano'n-gano'n na kami sa mga bundok. Tapos ginabi na rin kami ng dating doon sa tutuluyan namin. Pero, what, pagdating nung gabi, ay bago ako matulog, no, I felt at ease. At ease, so mapayapa yung isipan ko. Wala akong nararamdamang kaba, walang pangangamba. Basta ano lang, pure excitement, saka mapayapa yung aking isipan. I was very calm, and I felt confident sa result ng boards, at binigyan ako ng Holy Spirit ng
yun, na mapayapang utak. Tapos, ang sarap ng tulog ko nung gabi na yun. So, mahimbing yung tulog ko. Then, kinabukasan, December 22, syempre, napunta nga kami doon kasi may evangelistic crusade. So, may gawain na sa Abra. So, nag-start na agad kami sa gawain. Amen. At wala naman ako masasabi, kundi tagumpay, syempre, hallelujah. Kasi gawain yun ng Lord eh. So, tagumpay, hallelujah, yung nangyaring evangelistic crusade sa Tineg, Abra. And, pagkatapos nun, bumiyahe agad kami pa uwi. Pero, huminto muna kami sa munisipyo ng Tineg. So, nasa bundok pa rin yun, yung munisipyo ng Tineg. Sobrang ganda doon kasi tanaw mo yung rolling hills. If familiar kayo. So, doon, puro bundok-bundok pa rin. Tapos, nasa bundok kami, pero doon, may signal na. May signal na yung mga phone namin. Tapos, sumabog yung inbox ko noon. Sunod-sunod yung na-receive kong messages. Puro, congratulations. Hallelujah. So, ibig sabihin, I passed both exams. Hallelujah. So, that time, I became a double license holder. So, dalawang lisensya yun. Double honor. Hallelujah. So, double license by the grace of God. Eh, nagbubunyi yung mga batchmate ko kasi nakitaas din namin yung passing rate namin. Amen? Ibig sabihin, ligtas na yung university. So, yung national passing rate ng chemistry, ng mga previous na taon, usually nasa 30+% lang yan. National ha, buong Pilipinas. Pero nung batch namin, tumaas siya ng 20%. So, ang national passing rate is 51.74% versus yung passing rate namin sa PLM, 78.95. Amen? So, dati hindi umaabot ng 30%, ilang sunod-sunod na taon. Hallelujah. Yun, so yung passing rate namin sa Chemtech exams is 50 out of 50. So, out of 50 examinees, 50 yung pumasa. So, sa Chemtech naman, we have 100% passing rate. Amen? And sa buong Pilipinas, yung university namin, yung top 1 performing school sa Chemtech licensure exam. So, from 0 to 1. Amen! So, all for the glory of God. And remember, 50-50. So, it's Jubilee. Hallelujah. This calls for a celebration. Hallelujah. Kaya ganun na lang yung tuwa ng university. Ganun yung tuwa ng mga prof. Hallelujah. Kasi pinagtagumpay kami ng Diyos eh. Amen. Hallelujah. So, now what? Hindi na ma-dissolve yung course namin, yung BS Chemistry. And ika nga namin, sumakses yung batch namin. Kaya gano'n na lang talaga yung tuwa namin. And sa sobrang tuwa ko during that time nung na-receive ko yung messages, talaga nagdululundag ako doon sa bundok, doon sa munisipyo. Kasi nga, hallelujah, feeling ko, I'm on the top of the world. And literal, kasi yung view ko is mga bundok-bundok eh. Hallelujah. Tapos, hindi ko ma-describe talaga yung feeling. And if there's one word na masasabi ko, it's euphoria. Hallelujah. It's very euphoric. So, euphoria is the extreme feeling of happiness, excitement, and well-being. Hallelujah. Wala akong masabi kundi, thank you, Lord. Hallelujah. Then, going back, sumakses na tayo, di ba? Sinabi sa akin ni Pastor Fred na dun sa event na yon, God is telling us something. I don't know, pero bigla niya naalala yung ginawa ko nung second year ako. If naaalala niyo pa, naalala niyo ba? Kasi ako nung sinabi ni Pastor yun, hindi ko din maalala kung ano yung ginawa ko eh. Pinaalala lang niya, kinuwento niya lang ulit sa ako na recall. So it was actually something na nakalimutan ko na entirely, nagbura na siya sa utak ko. And yun yung ginawa kong act ng second year na nagbigay ako ng 4,000 para sa Samar. Amen? So, nabigyan lang naman ako kasi gusto ko eh. So, for no particular reason, naglabas ako ng pera simula pagkabata. Kasi normal naman na sa akin yun, hindi na siya bago. That should be the norm. So, yun palang ginawa kong pagbibigay ng pledge para sa summer. That season, during that season, nire-rewardan na pala ako ni Lord. Amen? Nag-aani na pala ako nang hindi ko alam. Patawaran ako ng Diyos, pero salamat kay Pastor kasi nandyan siya. Tapos pinakinawan niya sa akin yung situation, kung paano gumagawa ang Diyos sa buhay ko. Amen? And sino nga namang mag-aakalang aani ako pagkatapos pa ng 2 taon? Ba't hindi kinabukasan? Bakit umabot pa sa nakalimutan ko pa yung ginawa ko bago ako umani, di ba? I don't know. So imagine, nagbigay lang naman ako dati kasi gusto ko. Wala akong hinihinging kapalit kay Lord, nor I am desperate for something. And maaaring ako, nakalimot ako, pero si Lord, hindi. Amen? So, hindi nakalimutan ni Lord yung pagsunod ko during that time. Hindi niya nakalimutan yung pagbibigay ko. And during that time, amen, during His time, hallelujah,
when the time is right, hallelujah, God will surely give you your reward. Hallelujah. Because the God we serve is a faithful rewarder. Amen? And He is true to His promises. So can I get an amen? Amen. So I hope may natutunan kayo. So yun yung journey ko. Hallelujah. So sa pagbibigay, pagiging tapat, huwag kayong maiinip kasi darating at darating yung blessing nyo, yung reward nyo kay Lord. Hallelujah. So I hope may na-impart po ako sa inyo sa hapong ito. And wala akong masabi kundi to God alone be the highest glory. Amen. Pastor, Uncle, if may i-add po kayo. So I hope may natutunan po kayo sa experience ko. And I hope magkaroon kayo ng sarili niyong experience na magiging testimony sa inyong mga buhay, sa buhay ng mga close sa inyo, sa inyong sphere of influence. So, narinig niyo yung ginawa ng Diyos na himala sa buhay ni Regine. And because siya ay sumunod sa Panginoon, and she received a word from God. Amen? So, pag merong paggawa at pagsunod sa Diyos, merong kang gantimpala. So, ang hamon ko sa inyo ngayon, sino ang gusto na magkaroon ng reward? Amen. Galing sa Panginoon. Siya nga hindi niya alam eh. Ni-reward siya ng Panginoon eh. Hindi lang siya, kundi yung school, reputation ng school. So kami nga nung alam namin nagbigay siya noon, pero yung, ano ba, yung pang-ani, lahat kami nagulantang, buong church. Woo! Eh kami, nung nandun kami sa taas sa bundok, siyempre, uncle ako eh. Sino ba hindi magiging proud? Narinig mo, yung pamangkin mo pumasa ng 2 licensure exam. Siyempre, masaya kami. Yung ba namin, kulang na lang, mawasak yung mga gulong. Nagtutuwa kami. Can you imagine God can do to us if we will follow and obey? So, kayo dito, mga kabataan na to, kayo na dito, bilang kabataan tayong lahat, we want to have a reward. Pero ang gusto ng Panginoon sa atin ay sumunod tayo. Amen? Amen? Ano ba ang gusto natin, ano ba ang gusto natin pagsunod? Maraming pagsunod tayo pwedeng gawin sa Panginoon, hindi lang sa Kanya, sumunod siya dahil gusto niya magbigay sa Panginoon. Doon siya naging faithful sa pagbibigay. Sa totoo lang, yung legacy na yon ay pagbibigay ng baon, nagsimula sa amin yan. Yung nanay namin. Ang lola niya. So, ang legacy ganoon. Kami rin, kinukuha kami ng na binibigyan kami ng baon. Etong baon mo. Pero, wala nga kami kumuha mo. Sabi ng nanay namin, yung pera mo, merong 10% yan. Hindi liliit. Sabi ko, liliit. Balit naman, liliit pa. So, liliit pa ito namin. Eh, hindi. Kasi, Bible yan. So, we obey, we follow. Kasi, yun ang ng nanay. Diba? May rule si nanay. Si nanay, yung rule niya, hindi naman masama. Rule galing sa Bible. Amen? We obey God. So kami, natutunan namin sa maliit pa lang na pag-iikap po, hanggang sa pagtanda namin, ito na lang sa amin yun. Pero sa totoo lang, kahit din ako, kung sa pag-iikap po lang, ako ay binless din ng Panginoon through sa pagbibigay. Can you imagine, sabi ko nga, graduate siya ng college siya. Yung mga kapatid ko, diba, sila, may lisensya yun. Ako, ang lisensya ko, driver's license. Pero sa totoo lang, this is what can do sa mga taong tapat at nagtitiwala sa Panginoon. I've been through sa ibang bansa na hindi naman ako title or ibang Pinless lang ako ng Panginoon. So, alam nyo, hindi lang yun eh. Hindi niya ako pinless na makarating sa mga ganitong bansa. Nakita ko yung ganda ng mga yung creation ng Panginoon.
At tapos, sa totoo lang, ang pagsunod ko sa Panginoon, natuwa rin kasi ako dahil nung ang buhay ko, inalay ko sa Panginoon, doon nagsimula yung journey ko. So, I was 18 years old, kaya si Pastor maligit pa kami niyan. Malaki ang pasasalamat namin kay Pastor Fred. Kasi, eto na ako, kasi ito pa yung pamangkin ko, di ilang generation eh. Naalala ko pa dati si Pastor, kung mag-preach siya talaga naman. Ay, di ko makakalimutan yan. Pag nag-preach siya, talagang energetic siya, tapos sabihin niya, magarihan, mamatay kayo sa inyong mga sarili! Sabi ko, mamatay. Paano kaya yun? So, medyo may pagkaan pa ako mag-isip ko. Pero hindi, tinreshare ko lahat yung mga narinig ko, yung mga tinuturo sa amin, tinreshare ko lahat yun. Hanggang sa ma-encounter ko ng Panginoon, face to face. Bago yung takbo ng buhay ko, sinago ko ng Panginoon, hanggang sa yung mga hindi ko narating, napuntahan ko, yung pagpapala talaga spiritually, physically, financially, binigay sa atin ng Panginoon. Pero nga, sinasabi ko sa inyo, gusto niyo ba ng reward ng Panginoon sa buhay niyo, sa pamilya niyo? Napakinggan niyo ba yung inaawit na, I want to speak the name of Jesus. Jesus for our family. Pinagsisigawan natin. Ganon. Kami ganon. At kayo, at gusto rin namin kayo ganon din. Sino ba dito yung first time talaga nakating sa gawain ng Panginoon? First time ba? Sino ang first time? First time yung mga bago lang? First time kayo. Pero kayo matagal lang umatin o first time din ba? Si Maxim? Hindi, ito ba? Si Ginilyn mo na, si Maxim, si nag-atin eh. Pero kasi sa totoo lang, ang challenge namin sa inyo ngayon ay hindi natin sasayangin yung oras na ito na hindi natin ibigay yung ating mga sarili sa Panginoon. Amen? Hindi natin sasayangin ang oras na ito na hindi tayo makaranas sa Panginoon. Hindi rin tayo papayag sa hapon na ito na walang mangyayari sa buhay niyo. Hindi tayo papayag. Pero kasi ang Panginoon, hindi rin siya papayag na hindi kanya mahipo, hindi kanya mabago ang buhay mo sa hapon na ito. Amen? Sino gusto dito yung, kasi ang inaalok sa atin ng Panginoon ngayon ay yung kanyang kaligtasan ng kanyang pag-ibig. Amen? Si Lord namatay sa iyo at sa akin na dapat tayo ang mag-ano sa gusto ng Calvario. Pero si Lord, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, siya yung namatay para sa atin. Can you just imagine kung paano yung ginawa ng Panginoon? How God truly loved us. Tayo lahat ng kanyang ilikha. Sa totoo lang, kaya kami rin, sa mga first-timer, we want to say to you that we love you. Paano pag-ibig? Binabahagi namin sa inyo yung pag-ibig ng Diyos this afternoon. Na malaman nyo na ang Diyos natin ay nagmamahal sa inyo. Na ang Diyos natin ay nagliligtas. Na ang Diyos natin ay nag-aayos ng pamilya. Kasi marami sa inyo right now, sa hapon na ito, may mga problema sa family. Sa totoo lang. Meron dito may masakit ang kalooban kasi may problema sa pamilya. That's what I hear from God. Sa hapon na ito, kung hindi napapagod sa mga problema, why you just come up here? Dito sa harapan, huwag tayong mahiya. Let us give our hearts to Jesus this afternoon. Huwag kang mahiya kung ano yung nararamdaman mo. Huwag kang mahiya. Can we pray for you right now? Can we pray for you right now? Sige lang, dito lang. Ay, sige, Pastora, paki-assist yung mga bago. Huwag kayong mahiya. Kasi, I feel something different right now. Kasi marami sa atin dito ngayon na Wendy. Meron ba? Sino si Wendy? Ayan, si Wendy. So, yung word na yung kanina, ayun eh. Kaya narinig ko yung pangalan. So, yeah.
So tayo lahat dito, we want God na sa hapon na ito hipuin yung ating mga puso. Sino dito may problema sa family? Raise your hand. Sige, yung may problema sa family. Sige, huwag kayong mahiya. Sige, huwag kayong mahiya. Ang gagawin natin ngayon is, sasabihin natin sa Panginoon yung gusto natin sabihin sa Kanya sa hapon natin. Ha? Na maayos yung family natin. Because we want to speak the name of Jesus over your family. Ha? So magpe-pray tayo lahat. Kung gusto niyo umiyak, let it go. Kung gusto niyo umiyak para sa Panginoon, sabihin niyo yung nararamdaman niyo sa hapon na ito. Kasi talaga, yung isa dyan, mabigat talaga yung nararamdaman sa puso. Nagpipigil lang. Nagpipigil lang sa talaga yung nararamdaman niya. So, can we bow our heads this afternoon? Hallelujah. Hallelujah. Oh, we give you praise. Sige. Sige, sabihin niyo sa Panginoon yung gusto niyo sabihin niyo sa akin. Sabihin niyo sa Panginoon kung nasasaktan kayo, kung nahihirapan kayo, kung masama yung loob mo sa magulang mo, sa kapatid mo. Just say it to God this afternoon. Sige. Kung gusto mo umiyak ka sa Panginoon. Hallelujah. Jesus. Oh, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, itinataas namin, Panginoon, God. Ang mga kabataan na ito, Panginoon, Lord. Yung sama na loob, galit, puot, sa kanilang puso na sa Hallelujah. Panginoon, we pray for deliverance. We pray, Lord, right now for your power to touch their hearts. Hallelujah. Every spirit that is not of God, sa hapon na ito, under the anointing of the Holy Ghost. Hallelujah. We cast you out in the mighty name of Jesus. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. Every anger, rebellious spirit, witchcraft spirit, sa pangalan ng Panginoon Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah, pinapalaya ka ng Panginoon Jesus right now. You are set free, set free, set free, set free, set free, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. We lose fire right now. We lose fire right now of the Holy Spirit. We lose fire right now in the name of Jesus. Hallelujah. Every curses sa pangalan ng Panginoon Jesus be broken in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sige, sabi mo sa Panginoon, ako'y nagpapatawad sa hapon na ito. Hallelujah. Nagpapatawad ako. Sige, sabi mo sa Panginoon, pinapatawad ko yung mga taong nagkasala sa akin. Pinapatawad ko yung galit sa puso ko na meron ako right now sa hapon na ito. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa Panginoon, hallelujah. If you want to change, hallelujah, hallelujah, the destiny of your life, hallelujah, I pray, sinasabi ko sa iyo, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Ask God for forgiveness. Ask God, hallelujah, patawarin mo yung taong nagkasala sa iyo, hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Raise your hands. Raise your hands. Sige, sabihin mo sa Panginoon, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya, pinapatawad ko siya. Pinapatawad ko yung taong nagkasala sa akin. Hallelujah. Hallelujah. Sige, sabihin mo sa Panginoon, and you will be released. You will be released right now. You will be released. Hallelujah. You will feel the light. You will feel the power of God in your life. Hallelujah. Papalayain ka ng Panginoon. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Come on. Oh, thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Under the anointing of the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon.
more, no more, no more, no more in the name of Jesus. You will be free in the name of Jesus. No more, no more. Be free in the name of Jesus. Be free in the name of Jesus. Be free, be free, be free in the name of Jesus. Be free, be free, be free in the mighty name of Jesus. Hallelujah.